Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Manugang masubukat kita yung manugang gabi at kita yung tanan. Maayong gabi sa mga Ilonggo at sa Cebuano is maayong gabi eh. Sa English naman is good evening everyone. At sa Koreano, annyeonghaseyo. Okay, ngayon pong gabi ay pag-aralan po natin is hindi muna tayo dadako sa tinatawag na no Christ no change. Darako tayo ngayon sa tinatawag na dispensation of promise. Okay, paano natin mapapatunayan na how to prove the dispensation of promise sa Bible? At kasi may tinatawag na mga dispensation of innocence, dispensation of conscience, dispensation of human government, dispensation of promise. Ang dispensation of promise ay napapaloob ito sa Genesis chapter 12 hanggang pataas. At ang ating pag-aralan ay buhay ni Abraham, buhay ng servant, and the life of Rebecca at buhay ni Isaac. So dito natin maano yung tinatawag na promise. Ano ba talaga yung promise? At ano ba yung tinatawag na dispensationalism? At anong dispensation ng promise? Okay. Genesis chapter 24 verse 1 to 67. Makikita natin dito yung history. Tinatawag na pag-aaral ng dating kapanahunan. At ang pinamagatan ko ito na The Promise sa Genesis chapter 24 verse 1 to 67. At ito'y tungkol sa buhay ni Abraham and buhay ng servant at buhay ni Rebecca at buhay ni Isaac. Bago tayo magsimula, hingi mo tayo ng karunungan. Let's pray. Most gracious Heavenly Father, sa ngayon pong gabi ay aming pong dalangin na ikaw pong magbigay sa amin ng karunungan how to understand the dispensation of promise sa panahon dati at sa panahon ngayon, paano po namin maintindihan ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi kay Gina Tamat. So, magandang gabi sa iyo at salamat sa iyong pagsubaybay. Dito po sa Genesis chapter 27 verse 1, chapter 24 verse 1 to 67. Makikita natin dito, ano lang po natin isa-isay. Na pag sabi ni Abraham na sabi niya sa kanyang servant na pupunta ka sa lupain ng pinanggalingan ko at maghahanap ka ng mapapangasawa ng aking anak dahil ako'y matanda na. So, marami silang pinag-usapan ng kanyang servant dahil matapat ng kanyang servant ay at na ano niya si Abraham ay puno ng pananampalataya. Ang kanyang tawag dito is ang kanyang amo, another term, ang kanyang master. Kanyang pumunta siya sa lugar at sinunod niya. Pagkatapos ng pagsunod niya, pumunta siya sa lugar na kung saan hanapan niya maging asawa sa Isaac. Nakita niya doon si Rebecca. At naman si Rebecca ay isang magalang na babae, respectable na babae. So, nakita ito ng servant ni Abraham at dinala niya ito at naging napangasawa ni Isaac. So, pero bago natin anuhin po yun, bakit ba promise? Bakit ba dito is pangako? In verse 1 sabi niya, matanda na noon si Abraham at pinagpalang mabuti ni Yahweh. Nabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo
ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumampa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh na Diyos ng langit at lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili na mapangasawa ng aking anak na Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka ng aking kamag-anak at doon mapapangasawa. Bakit? Kasi nga, noong chapter 12 ng Genesis, nangako ang Panginoon kay Abraham na siya'y pagpapalain ng Panginoon. So, pinagpala nga siya ng Panginoon because of promise. Diba? So, makikita natin dito, the character person, ang may apat na tao dito na character ng may pangako ang Panginoon sa kanila. The character person at ang apat na ito ay nagkaroon ng pangako ang Panginoon na nagkaroon ng katuparan. Because of this passage is dispensation of promise. Makikita natin the first character dito is Abraham. Buhay ni Abraham, anong pinanghawakan niya? That is character the first is yung pananampalataya, faith of Abraham. So pangalawa is the character of the servant. Ang character ng servant is obedience. At pangatlo is the character of Rebecca, respectable. Siya ay magalang. And pang-apat is the life of Isaac. Ang karakter niya ay patience. Okay? Apat po yan. Pagkatapos noon, kasi nga sabi ko, dispensation of promise, anong nangyari kay Abraham? Sabi niya sa kanyang alagad, sa kanyang alipin, sa kanyang servant, na pupunta ka sa lugar na yun, natupad. Sinunod siya ng servant, pumunta siya doon sa inutusan sa kanya. Pagkatapos noon, is natupad lahat. Yung pinuntahan niya, naging kamag-anak, tapos pinuntahan niya yung mga tatay ni Rebecca at nila sa Rebecca. So, fulfillment of the promise. So, makikita natin dito is ang fulfillment ng promise sa promise niya kay Abraham. Fulfillment of the promise ng Panginoon. Abraham blessed because of his faith, obedience ng kanyang servant, promise yun ng Panginoon, naging maayos yung pag-asawa ni Isaac, promise ng Panginoon. Kasi nga, dispensation of promise. Pangalawa is the servant. Noong ang servant, sabi ko kanina, is naging masunurin siya. So, nung maging masunurin siya, is anong nangyari? Pagdating niya doon sa pupunta niya, pinainom yung mga kamelyo niya, pinatuloy siya, at pinasama si Rebecca. Bakit? Because of promise. So, pangatlo, kay Rebecca. Anong nangyari kay Rebecca nang sumama siya? Siyempre, naging asawa siya ni Isaac. Naging manugang siya ni Abraham. Pinagmulan siya ng lahi ni Israel. At another word, pinagpala siya because of promise ng Panginoon. Pang-apat, sa Isaac. So, kay Isaac ay naging asawa niya sa Rebecca, naging maayos ang kanyang pag-aasawa, at yung kanyang naging asawa ay kalahi niya, at siya ay pinagpala because of promise. Wala tayong question din because that time is dispensation of promise. So, ano natin sa panahon na ngayon natin ngayon? How about us? Dati is ng application sa buhay natin. Sa panahon po natin ngayon, mas makikita natin dito. So, sa ating panahon, sa kapanahonan po natin dahil dispensation of grace, sa grace na tayo ng Panginoon, bilang na kay Kristo na, our Lord Jesus is fulfillment of promise. He died on the cross for our sins.
unabhorred. And the third day, eros again, ang gawin lang po natin, we must believe on Him. At yung ugaliin po natin yung apat. Ugaliin po natin ang matatag sa pananampalataya, obedience, respectable, and patience. Naway na pagpala tayo ng salita ng Panginoon. To God be the glory.